Hello everyone! Nandito na naman ang ating Boss Arrow sa ating farm dito sa Barangay Palapad. Itong ating Boss Arrow tuwing nandito gusto po niya na makalaro itong ating mga baka. Itong si Boss Arrow makulit po talaga ito eh. Gustong-gusto niyang kulitin itong mga grupo ng baka na ito. Itong grupo ng baka na ito kasi po ay palagi ding nilalapitan si Boss Arrow tuwing nandyan po siya sa farm. Yung iba nandun sa likod, nandun sa ibang area. Pero ito po grupo po ito eh. Basta nakita na po yung sasakyan namin, alam nila, nandito yung asong maingay, asong makulit. Kaya pumupunta po sila sa area na yan. Yung parang pinakabakod po yan ng area ng aming mga alagang hayop. Nandyan din po ang ating Kuya Bruce, pero alam nyo naman po, ang personality ng ating Kuya Bruce, tahimik lang, babantayan lang niya ang kanyang ading. Pero itong ading niya, tingnan nyo, ang kulit-kulit po talaga naman, ang ingay-ingay niya at that time. Gusto niyang ilapit yung mukha niya sa mga baka, habang ang Kuya Bruce nanunood lang, pinapanood lang ang kakulitan niya. Yung mga baka na, pinapanood siya. Siguro happy-happy din itong mga baka. Siguro sabi rin nila, ang ingay naman ng asong ito. Ang kulit, tuwing nandito itong asong ito, pabida. Pabida-bida lagi itong asong ito. Siguro something like that. Siguro ang mga iniisip ng mga bakang ito. Ito po yung ating pinakamaliit na baka. Ito, hindi ko alam kung they are families or what. Basta grupo po yan palagi na magkakasama. Ito na, ayan, ang ingay-ingay po talaga ng ating pabida-bidang aso. At alam nyo naman, napakakulit talaga ng ating Boss Arrow. Yung mga baka naman, ayan, pinapanood lang siya, pinapanood lang po ang kanyang kakulitan. Minsan nagsasawa na rin ang Kuya Bruce niya siguro, ayan. Pero ang Kuya Bruce at Ading Arrow, as in, inseparable po ang dalawang yan. Si Kuya Bruce, lagi lang nakabantay sa Ading Arrow. Lagi lang niyang tinitingnan. Minsan pagka hinaharot niya yung ibang aso, sinasaway niya. This time, ipinasok po ang ating Boss Arrow. Alam niyo naman, pag may gusto po yan, minsan pinagbibigyan ng papa niya as long as hindi ho ito harmful para sa kanya. So, ayan, ipinasok siya at inilapit naman ni Kuya Kong sa ating mga baka. Para makita, ma-experience niya kung ano ba talaga at makita rin na ng papaawo kung ano ang kinukulit niya sa mga baka na ito. Intimidated naman siya parang ayaw din niya lumapit basta tinatahulan lang niya ang ating mga baka. Lumalayo tuloy ang ating mga baka. Siguro hindi dahil sa takot, siguro dahil sa ingay nitong aso na ito. Sobrang ingay niya kasi Sige, hayaan natin siya lumapit sa mga baka. Pagbigyan natin ang kanyang ikinukulit. Ayan. Lagot ka dyan, ha? Kala mo, ha? Ayan, at lalapit nga siya sa ating mga baka. Pero, of course, nandiyan naman si Kuya Kong at may tali naman ang ating Boss Arrow. If ever na, saktan siya, at least naka-ready naman ang ating si Kuya Kong para kay Boss Arrow. Pero wala, ganyan lang. As in, gusto lang siguro niyang makalaro itong mga baka na ito. Pero takot din siya malalaki kasi mga baka Gusto niya ganyan, habulan lang ang gusto niyan. Lagot ka ha, lagot kang makulit kang aso ha. Siguro yun po ang nanay siguro nung maliit. Siyempre, alam niyo man, lahat ng nanay, mapatao, mapahayop, very protective yan sa kanilang mga anak, di ba? Takot-takot din naman itong makulit na aso na ito Yabang-yabang lang So, ayan Ganyan ang gusto niya, ganyan, habulan. Hahabulin niya yung mga aso niya na yan. Ay, yung mga baka pala, yung aming mga baka. Balik na sila sa kanilang lugar. Ayan. At least, napagbigyan ni Papa Awo ang
gusto nitong makulit na aso na ito nalapitan ang ating mga baka. Wala naman nasaktan. Oh. Ganun ang gusto niya, hahabulin niya. Pero takot naman siya dahil malalaki naman na po yung ibang mga baka natin. But the thing is, happy siya, napagbigyan siya, di ba? Oh. Happy na yan, uuwi na yan, na relax na yan, matutulog na. Dahil nakuha niya yung gusto niya. Ganyan naman po ang ating boss arrow pagka maibigay ng papa niya ang gusto niyang gawin, oh, happy na yan. Yan po ang ating pabida-bidang si Boss Arrow.